Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon ha. Pag-usapan po natin ngayon mga kareaksyon ng kapal ng mukha ni Bonjing Remula. Saka nitong si Risa Ontiveros pala, Risa Ontiveros. Pero sa kabila po ng mga kapalpakan at katarantaduan ng Administrasyong Bongbong Marcos, salamat sa Diyos at meron pa rin tayong pag-asa. Ito po mga kareaksyon na, ito po ang ating pag-asa. VP Sara Duterte, panoorin po natin ito. Nagiging proud lang tayo dahil mga kareaksyon, meron pa tayong Sara Duterte na natitirang pag-asa at mga kareaksyon sa Davao. Sa Davao po ang pinupuntahan ng mga investor. Dahil alam po nila sa Davao hindi corrupt. Nako mga kareaksyon, ito panoorin po natin at mag-react po tayo sa comment section. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa Davao Investment Conference at Davao Agri-Trade Expo 2025 sa isang malaking mall sa Davao City. Sa kanyang Hindi ka ba naiiya, Bongbong Marcos? Meron bang ganyan sa Ilocos Norte? Na pinapasyalan ng mga investor dahil hindi korap ang lugar? O ang Ilocos Norte isa sa pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas? Tanong lang. Di ba? Tignan mo ang Davao, inggit ka, Bongbong Marcos, na si Vice President Sara Duterte, ang turing ng mga investor sa kanya, isa ng presidente. Mas nire-respeto pa si VP Sara Duterte ng mga investor at mga international community ang Davao City kesa sa'yo, Bongbong Marcos. Mag-resign ka na! talumpati, una niyang kinasalamatan. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa Davao Investment Conference at Davao Agri-Trade Expo 2025 sa isang malaking mall sa Davao City. Sa kanyang talumpati, una niyang pinasalamatan ang mga investors sa kanilang tiwala sa Davao City. I'd like to thank our foreign and local investors outside of Davao City for your interest in Davao City as an investment destination. It is truly heartwarming for us to know that you trust Davao City with your investment and finances. Pero agad ding tumutok si VP Sara sa pinakamabigat na issue na humahadlang sa pamumuhunan, ang korupsyon. Aniya, malaking banta ang korupsyon sa trade at investment. It distorts markets, undermines public trust, and economies like the Philippines, as you can see, never reach their full potential. Corruption is the greatest challenge to trade and investment. Giit ni VP Sara, ramdam ng mga investors ang dagdag gastos, kawalan ng katiyakan at hindi patas na patakaran dulot ng katiwalian. Corruption increases the cost of doing business. We all know this. The investors complain about this in the Philippines. It deters responsible investors. It creates a climate of uncertainty where contracts are not honored and rules are not applied equally. For developing nations, the consequences are severe. And for the Philippines, opportunities are lost and progress is unheard of,
unseen and unfelt. Mabigat ang babala ng bise na aniya ay walang seryosong mamumuhunan ang maglalagak ng kapital kung ang mga desisyon ay ginagawa sa likod ng saradong pintuan at hindi sa boardroom. No serious investor will choose to commit capital where laws can be bent and where decisions are made not in boardrooms but behind closed doors. And to borrow the words in the Okada, Delaware case, carrying heavy luggage. No trade partner will build lasting relationships in markets where bribery replaces transparency. Kaya panawagan ni VP Sara, kailangang mas malakas ang government institution kaysa sa korupsyon. We must build systems that reward merit, not manipulation. Systems where integrity is not the exception, but the standard. We, of course, all Filipinos, are committed to this fight. We should reform laws, strengthen oversight, and ensure that public service is exactly that. A service to the people, not a pathway to the lifestyle of the rich and famous. For the children, the relatives, the wife, even the mistress, the strawman, the mule, the bagman, the cabinet secretary, the undersecretary, the assistant secretary, and even the utility inside government offices. Dagdag pa ng bise na kinakailangan ng mas matatag na pandaigdigang pagtutulungan laban sa korupsyon na aniyay walang kinikilalang hangganan at patuloy na lumulusot sa mga global financial system. Hindi rin nakaligtas sa kanyang talumpati ang mga politikong aniyay biglang yumaman at nakabili ng mamahaling ari-arian sa ibang bansa. The reports of properties of politicians abroad is shocking. You will see list of properties in Spain, France, the United Kingdom, the United States of America, Australia. And you would be surprised, some of these politicians are neophyte politicians. To have amassed so much money to buy properties abroad. Relatives with golden visas, kapatid, pamangkin, tatay, nanay, easily $500,000 to invest in a golden visa. And you would be surprised, before they were politicians, they had nothing, no properties at all, not even $500,000 in their bank account. Ayon pa kay VP Sara, dapat ipatupad ang konkretong solusyon laban sa katiwalian mula sa paggamit ng teknolohiya hanggang sa mas matibay na feedback mechanism. Naniniwala siya na kapag hinarap ng direkta ang korupsyon, mas marami ang mamumuhunan sa Pilipinas, lalago ang kalakalan at masisiguro ang patas na oportunidad para sa lahat ng mamamayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Nararamdaman po ba ninyo yung pride? Yung proud tayo na tayo ay supporter ni VP Sara Duterte? Nararamdaman po ba ninyo kanina habang nagsasalita siya na nakikinig tayo sa isang tao na hindi corrupt? Nararamdaman po ba ninyo yung pagiging isang Pilipino na may pag-asa tayo balang araw? Pag-upo ni VP Sara, pananagutin niya lahat ng mga magnanakaw, pananagutin niya lahat ng mga nagnakaw, at magkakaroon tayo ng Pilipinas, buong Pilipinas, na katulad ng Davao, kung hindi man na isa katuparan ng ating Pangulong Duterte dahil sa nangyaring pandemya at mga pagsubok, yung mga build niya hindi pa masyadong natapos. Meron tayong pag-asa ngayon, yung 6 na taong nasayang, na puro nakawan,
katiwalian. Walang nangyaring mabuti sa Pilipinas kundi ang presidenteng nakaupo, walang ginawa kundi manisi ng manisi sa nakarang administrasyon. Walang ginawa kundi maghanap ng nakawin gano'n. Tanong lang. Kaya mga kareaksyon, ako proud na proud po ako habang nakikinig po ako doon. Nagpunta po ng Davao ang mga investor at wala na yatang destinasyon sa ibang bansa, sa ibang parte ng Pilipinas na mag-invest kundi sa Davao na lang. Di po ba mga kareaksyon? Oh, ngayon, siguro natatakot silang mag-invest sa Manila dahil si Isko Moreno, paiba-iba ang utak. Lalabanan niya yung korap, mamaya kayakap na niya yung korap, si Chua. Di ba maraming nadismaya kay Isko kaya wala nang masyadong naniniwala kay Isko ngayon. Doon naman sa Pasig, kaya Vico Soto, alam mo na si Vico, di ba? Anyway, mga ka-reaction, nagiging proud po ba kayo? Ako, may talagang touch na touch po ako. Dito sa Davao, kung saan kami nakatira, mga ka-reaction, ay dito nyo makikita ang walang korupsyon. Walang kung ano-ano man, mga ka-reaction. Kaya hindi pwede yung korupsyon dito. Kapag ikaw ay nag-corrupt sa Davao at nag-iba yung flood control, doon kay lilibing. Hindi, joke lang po yun. Minsan hindi. Mga reaksyon, kaya patuloy po tayong sumuporta, protect BP Sara Duterte, Sara Marcoleta 2028, sana hindi na umabot na 2028. Mga reaksyon, ito na mga kareaksyon! Alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalimutan. Let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and, yes, in parts, vetoed it. O, di ba? Wala siyang kinalaman pero binasa daw niya. Gusto mo ulitin ko sa'yo, Claire? Claire Ring. Alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Wala daw kinalaman sa flood control, sa mga korupsyon. Kaya siya nagpapaimbestiga, sabi ni Claire Ring. Sabi ni Manong Chapit Singson, asong ulul ka raw eh. Attack dog, asong ulul. Huwag po natin kalimutan. Let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and, yes, in parts, vetoed it. O, di ba? Sabi ni Asong Ulul, si Claire Castro wala daw kinalaman. Binasa nga niya 4,000 pages daw sige, atakihin mo pa si Manong Chavit. Tingnan natin ang ang mukha mo, Claire. Atakihin mo pa si Manong Chavit. Wala na, takot ka na sa kanya. Wala na, takotin. Alam niyo, unang-una, kita niyo ba, sino ba yung mga naging ombudsman? Ang unang-unang ombudsman, Conrado Vasquez. Yan ay retired Court of Appeals Justice. Ibig sabihin, hindi siya politiko. Kasi ang inuusig, ang iniimbestigahan ng ombudsman, mga politiko. Sino sumunod? Si Aniano Desierto, hindi rin politiko. Si Conchita Carpio Morales, bagamat may mga kengkoy siyang ginawa kasi kamping-kampi siya kay Noynoy. Can you imagine sa SAF 44, nagdemanda kami. 44 counts of homicide through reckless imprudence. Ang dinimanda niya kay Noynoy para masabi lang may dinimanda. Graft, saka usurpation. Pero at least retired justice. Si Martinez, retired na justice, di ba? Pa-retire pa lang, kinuha sa judiciary. Ibig sabihin, may judicial temperament, neutral, hindi politiko. Walang ombudsman na naging politiko. Nako, wala daw ombudsman na naging politiko. Naku po, mga karya. Alam mo, itong pangyayaring ito sa Judicial and Bar Council, pagkakasama sa pangalan ni Crispin Jesus Remulla, ito yung pinakabarubal na pagkilos ng JBC. Isipin mo no personal pun intended.
Siya mang kaso ni Boying Rimulya before the ombudsman. Dito naman po tayo sa usapin ng pagkakasama sa shortlist ni former congressman at ngayon ay Justice Secretary Boying Rimulya. Ano nakikita nyo po dito? Kasi ang ombudsman, yan yung taga-usig sa mga public officials. Dapat talaga maging ano ka dyan, talagang wala kang bias, wala kang pinapanigan dyan, hindi ka dapat namumuliti ka rin. Pero Vision ng yung probity. opo, at sa kasaysayan naman po natin, karamihan po sa mga naging ombudsman ay galing po sa judiciary, no? At hindi naman galing judiciary porket may justice lang yung kanyang opisina, gaya ng kanyang pag-claim din doon sa paghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na parang sila yata yung nagsilbi, nag-represent bilang sa judiciary. Pero ano nakikita niyo po dito, Manong Jay? Alam mo, itong pangyayaring ito sa Judicial and Bar Council, pagkakasama sa pangalan ni Crispin Jesus Rimulya, ito yung pinakabarubal na pagkilos ng JBC. Isipin mo no personal pun intended. Siya mang kaso ni Boying Rimulya before the ombudsman. Siyam na kaso yan, criminal and administrative. Nakadakit na biglang inalisan ng dakit. O di ba barubal 'yon? Meron siyang pending na disbarment case before the Supreme Court. Problema sa Judicial and Bar Council, isa lang ang representative na Supreme Court. Ang mga miyembro doon, yung si Kiko Pangilinan, na alam naman natin na kasapakat ng administrasyon. Si Jinky Luistro from the House of Representatives. Anong tawag nito? Aso ni pangalan yan, ni Romualdez, na sentro ngayon ng investigasyon ng lahat ng issue dito sa corruption na nangyayari sa ating bansa. Tapos yung isa, fraternity brother ni Rimulya, no? At kaeskwela sa UP College of Law, no? So, anong tawag nito? Ako, expected ko na talagang ilulusot nila yan. Ngayon, nasa presidente ngayon. If the president appoints him as ombudsman, tapos na ito't na ang buhay. Palagay ko, pagka nangyari yan, lalabas na lahat ng tao sa kalye. Masyado ng obvious na ang intensyon ng paghihirang ng bagong ombudsman kung sakali i-appoint si Mr. Rimulya is political and personal and nothing to do with justice anymore. Yan ang yan ang pinakabarubal na maaaring mangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Alright. Sir Jay, naku, wala na tayong oras. Siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nunood ngayon, lalo na sa ating mga kababayan na biktima ng lindol sa gitna po ng mga issue ng mga anomalya, pero marami po sa ating mga kababayan ngayon talaga ay nakakaawa at kailangan po ng tulong. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga tumugon, no? Sa pagkakataon, sa paghahatid ng ayuda, no? Ang tulong sa ating mga kababayan sa hilagang bahagi ng Cebu, no? Private NGOs, lahat na, no? Except yung mga nagbebenta ng bigas. Hayop yun, ha? Yun ang talagang pinakahayop na nakita ko sa kasaysayan. Saan ka nakakita, ha? Nilindol na, binagyo na. Pagkatapos saka mo pa bebentahan ng bigas, ang dami nga nagdadala truck ng bigas, hindi ba nahihiya ang gobyerno niyan? Hayop ka raw, sino yun? Pag-comment nga po sa comment section, sino yung nagsabing nagbebenta ng bigas sa earthquake sa Cebu? Sino yung nagbebenta ng bigas ng 20 pesos? Hayop ka raw, hayop! Pag-comment nga po sa comment section, sinong hayop na yun? Kung yung hayop na yun ay mahilig sa cocaine. Anong klaseng programa yan, no?
you know, anywhere in the world, wala kang makikita na ganyan na ang gobyerno nagbebenta ng bigas doon sa mga biktima ng kalamidad. No? Unfortunately, nangyari yan. Pero higit nating pinapasalamatan. Lalo yun na yung mga nagpupunta sa mga barangay pa, naghahatid ng they take their time, their money, their savings, especially yung mga kapwa Bisaya. Kay ako laging gingon, magtinabangay yun aning klaro, kundi kita-kita ragyod ng mga Bisaya, no? Muna nga magpasalamat sad ko sa mga taga-Katmon, uguban pang dapit diya sa Sugbo, no? Sa Northern Cebu, nga bisan sa kawadaan nila, o kawadon nila, mapasalamaton kayo sila na manghatag og tubig, na manghatag og binignit, kung sa badiha nga, karang mga magatod bitaw ka ng ayuda, hindi mo makikita yan elsewhere in the country, no? Ganun sila ka, no? Ganun sila ka thankful, no? Sa ating mga kababayan. Kaya sana po itong ganitong pag-uugali ng Pilipino ay mamayani palagi dahil alam naman natin na tayo po ay binabagyo madalas, nagbabadya ang mga malalakas na paglindol, kamakalawa ay lumindol dyan sa Corimao, sa Ilocos Norte. Yan ang mga pagsisimula, yung mga 4.9, 5.1, eventually, anong pangalan ito? Oh, by the way, Admar, no, bago ko makalimutan, ang dami pong na-discover na liquefaction, no? At saka yung mga sinkholes dyan sa Bugo, sa San Remigio, sa Daang Bantayan. Kaingat po ang ating mga kababayan at siguro hindi kalabisan na mula sa atin dyan sa SMNI, pagpayuhan natin sila na siguro makabubuting lumikas muna sa ibang mas safe na lugar. Kasi I have been reading and researching on sinkholes and liquefactions, no? It can happen anytime. Baka mamaya sa gitna ng panangalian o sa ating gabi may mangyari naman, makabubuti pong umiwas tayo. Nakakatakot eh. Ang dami-dami. First time nakakita ng ganito karaming sinkhole, no? After the earthquake, dahil kami, dumanas din kami ng 6.9 dito sa Southern Mindanao, sa area ng North Cotabato, hanggang sa Sarangani, Jensan, no? Area. Pero pa isa-isa lang